Ang kwentong ito ay isang kathang-isip lamang na isinulat para sa layuning aliwin, kiligin, at takutin ang mga tagapakinig sa pamamagitan ng mga alamat at kababalaghang bahagi ng ating kulturang Pilipino. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Ito ay para sa entertainment lamang. Huwag isiping ito ay batay sa totoong buhay, bagkus ay sumasalamin sa mayamang imahinasyon at malikhaing pagsasalaysay ng may akda. Sa liblib na bahagi ng Iloilo, may isang baryo na bihirang marating ng kahit na anong uri ng modernong teknolohiya, walang signal, walang internet, at ilan lamang ang kalsadang dinadaanan ng sasakyan. Ang pangalan ng baryong ito ay Barangay Ulayaw. Tahimik ang Ulayaw. Payapa. Ang mga tao rito ay sanay sa simpleng pamumuhay. Ang kanilang kabuhayan ay mula sa pagtatanim ng palay, paghahayupan, at paminsan-minsan ay pangangahoy sa kabubatan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may mga kwento-kwento na binubulong lamang sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik at ang mga ilawan ng bahay ay pinapatay na. May nilalang sa ilalim ng bundok. Ito ang sabi ng matatanda. Ang bundok na tinatawag nilang Bukid Himagtikan ay hindi basta-basta nilalapitan. Ayon sa alamat, may daan-daang taon na ang lumipas mula nang may sumubok na pasukin ang loob nito, at simula noon ay hindi na siya nakita pang muli. Mula noon, ipinatibay ng mga babaylan noon na huwag lalapastanganin ang bundok. Ngunit sa kasalukuyang panahon, kakaunti na lamang ang naniniwala sa mga sinaunang babala. Si Lola Udaya, isang matandang babae na tinatawag ng ilan na mananambal o manggagamot ng baryo, ay isa sa ilang nananatiling tapat sa paniniwala ng mga sinaunang babaylan. Laging dala ang kanyang kahoy na tungkod na may palaspas sa dulo, at palaging may amulets na nakasabit sa leg. Madalas siyang kinukutya ng mga kabataan, ngunit siya ang unang nilalapitan kapag may biglang nagkakasakit o may nawawalang hayop. Isang gabi sa kalagitnaan ng Enero, habang malakas ang ulan at may kidlat sa kalangitan, biglang may lumabas na sigaw mula sa kabahayan ni Mang Temyo. Ang baka! Ang baka nawawala! Kinabukasan, 3 manok naman ang nawala sa kabilang bahay. Sa mga sumunod na araw, isang matandang babae ang natagpuang patay sa likod ng kanyang bahay, walang sugat, pero nanlilisik ang mata at nakadilat na parang may nakita siyang napakalaking kilabot. Nag-umpisa na ang bulungan. Baka aswang na, sabi ng iba. Baka hayop lang yan, gutom sa ulan, sabat naman ng mga batang lalaki. Ngunit si Lola Udaya hindi mapakali. Araw-araw siyang nag-aalay ng usok at dasal sa kanyang altar. Napansin ng kanyang apo na si Ili, isang 16 anyos na estudyanteng pansamantalang naninirahan sa Ulayaw habang bakasyon, na tila mas dumalas ang panalangin ng kanyang lola. Lola, bakit po parang natatakot kayo? Anak, may gumagalaw na ulit sa bundok. Mabigat ang hangin. Naninindig ang balahibo ko, sagot nito habang pinapahid ang langis sa kanyang pulso. Kinagabihan, habang si Ili ay nakatambay sa bintana, napansin niya ang isang anino sa malayo, isang nilalang na dumaan sa harap ng kanilang bakod. Mabilis, gumapang at tila may pakpak. Pero nang sumilip siya muli, wala na ito. Lola, may nakita po akong anino, agad niyang sinabi. Ngunit hindi na nagulat si Lola Udaya. Sa halip, tumayo ito, kinuha ang isang maliit na bote ng itim na langis, at marahan niyang sinabing, dumating na sila. Kinabukasan, nagsimula ng kumalat ang takot. May batang lalaki na hindi umuwi. 3 pusa ang natagpuang patay, walang laman ang tiyan, at tila sinipsip ang dugo. Sa mga daanan patungo sa gubat, may bakas ng paa na hindi hayop, hindi rin tao, mahahaba, matutulis ang dulo, at may kakaibang hugis. Tinipon ni Lola Udaya ang ilang matatandang naniniwala pa. Doon sa silong ng isang lumang bahay, nagsindi sila ng insenso at nagbasa ng mga sinaunang orasyon. Doon nila kinumpirma, bumalik na ang lahi ng aswang. Hindi basta-bastang aswang ito. Hindi ito tulad ng mga nababalitaan sa balita o li. Ang mga nilalang na ito ay matagal nang nagkubli, matagal nang nagpapalakas, at ngayon ay bumalik upang maghasik ng lagim sa lugar kung saan sila isinumpa noon pa man, sa Barangay Ulayaw. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. May lihim ang bundok. At tanging ang mga babaylang tubong Iloilo ang may kakayahang muling tumindig upang labanan ang lahing ito. Ngunit nasaan sila ngayon? At sapat pa ba ang nalalabing oras para ihanda ang baryo laban sa nilalalang na ginising ng panahon? 1 linggo ang lumipas mula nang magsimula ang mga kakatwang pangyayari sa Barangay Ulayaw.
Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalakas ang presensya ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang hangin sa gabi ay mas malamig kaysa dati. Ang mga aso, tahimik sa araw ngunit tila nauulol kapag sumasapit ang dilim. At ang mga bata, hindi na pinapayagang lumabas ng bahay kahit umaga pa. Isang umaga, dumalaw si Kapitan Evaristo sa bahay ni Lola Udaya, dala ang balita na may 3 alagang baboy na pinatay sa kabilang sitio. Ang pagkakatay ay hindi tulad ng karaniwang hayop, hindi kinain ang laman, kundi sinipsip lamang ang dugo at iniwan ang balat na tila piniga. Hindi na ito basta hayop lang, Lola, ani Kapitan habang pinupunasan ang kanyang noo. Tumango lamang si Lola Udaya. Hindi hayop ang gumawa niyan, kapnilalang yan. May galit. May layunin. Napatingin si Ili sa lola niya habang mahigpit na hawak ang panyo sa kanyang kamay. Anong layunin po? Pagbawi, sagot ni Lola. Pagbawi sa lahing pinalayas dito noon. Mga nilalang na itinaboy ng mga unang babaylan. Pero ngayoy bumalik sila at dala nila ang galit ng kanilang henerasyon. Sino Rene Will sila? Ayon sa lumang kasulatan na iniingatan ni Lola Udaya, may isang sagradong angkan ng mga aswang sa Iloilo, sinaunang nilalang na hindi basta kumakain ng laman kundi sumasapi, sumusupsop ng kaluluwa, at nag-iwan ng bahagi ng kanilang kadiliman sa katawan ng kanilang biktima. Ang pinuno ng angkang ito ay si Sinda, isang babaeng may kagandahang hindi maaabot ng kahit sinong mortal. Ngunit ang kanyang anyo ay mapanlinlang. Sa likod ng malaanghel niyang mukha ay isang halimaw na kayang magbago ng anyo, magpalipad ng katawan, at bumiyak ng kaluluwa. Pinaniniwala ang si Sinda ay inilibing ng buhay ng mga babaylan sa ilalim ng bukid himagtikan, gamit ang isang 3 araw na orasyon at sakripisyo ng 7 alay. Ngunit isang propesya ang naiwan, sa araw na ang 7 espiritu ng dugo ay muling tumindig, ang tagapagmana ng lahi ay babangon. At ang mundong tahimik ay muling lalamunin ng gabi. Iyan ay tagapagmana sa gitna ng kagubatan, sa isang kuweba na tago sa mata ng tao. Isang batang babae ang nakaupo habang pinaliligiran ng mga matang pula at mabibigat na hininga. Siya si Alingga, ang tagapagmana ni Sinda. Hindi siya normal. Bata pa lamang, ipinanganak na siyang may itim na mata at pulang ugat sa katawan. Walang itinuturing na ina o ama. Ayon sa mga matatanda, siya ay binuo sa dilim. Pinaghalong nilalang at espiritu. At siya ngayon ang ginising ng mga lihim na naninirahan sa loob ng bundok. Sa kanyang pagmulat, kasabay ang pag-ikot ng kalikasan. Bumalik ang lakas sa mga aswang na nagtago ng ilang henerasyon. Isa-isang bumabangon ang lahi nila mula sa mga punong kawayan, mga bitak sa lupa, at mga ulap ng gabi. Iyan ni unang sakripisyo, una nilang pinuntirya ang mga walang kalaban-labang hayop. Ngunit pagkatapos ng 3 gabi, isang pamilya na ang nawala. Ang bahay ay natagpo ang bukas ang pinto. Ang hapagkainan ay may mainit pang kanin, ngunit wala ni anino ng mga nakatira. Sa dingding may bakas ng mga kuko. Sa kisame may patak ng dugo. Walang sigaw, walang saksi, walang bakas ng pagtutol. Parang nilamon ng gabi ang buong pamilya. Nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Evaristo sa lumang multipurpose hall. Halos kalahati lamang ng baryo ang dumalo. Ang iba'y takot nang lumabas ng bahay. Dito nagsalita si Lola Udaya. Hindi natin ito kayang labanan sa dahas. Hindi baril, hindi kutsilyo ang lunas sa kadilimang ito. Kailangan nating hanapin ang mga babaylan, ang mga tagapagmana ng sinaunang kaalaman. Tahimik ang lahat. Isang matandang lalaki ang tumayo. Wala na ang mga babaylan. Umalis na sila. Namuhay na ng tahimik. May iba sa syudad na. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Lola. Sa ilalim ng anino ng himagtikan, may apoy pang naghihintay. Kailangan lang nating maglakas loob na gisingin ito. Iyan ay simula ng pagbangon kinagabihan, tumungo si Lola Udaya sa paanan ng bundok. Isinabay niya si Ili, dala ang kanyang tungkod, langis, at isang antigong tambol na yari sa balat ng baboy damo. Habang siya'y pumapalo sa tambol, sinimulan niya ang sinaunang dasal, diwa ng apoy, lakas ng lupa, liwanag ng bituin, buksan mo ang daan patungo sa mga tagapagligtas ng lupain ito. Lumindol ng bahagya. Umihip ang malamig na hangin mula sa itaas. At sa likod ng mga punong kahoy, isang tinig ang sumagot, matagal kaming natulog, Udaya. Ngunit kung panahon na, kami ibabangon. Muling nanindig ang balahibo ni Ili. Ang kanyang lola ay ngumiti, unang beses sa maraming araw. Ang lahi ng aswang ay nagbabalik.
Pero hindi sila magwawagi kung muling babangon ang sinaunang lakas na minsang nagpatalsik sa kanila. Ang giyera ay magsisimula na. Simula nang bumangon ang lahi ng mga aswang, hindi na naging normal ang gabi sa Barangay Ulayaw. Wala nang naglalakad sa kalsada kahit pa maaga ang gabi. Isinasara na ng mga residente ang mga bintana bago pa magdilim at ang mga kandila ay nagsisindihan kahit may kuryente. May usap-usapan na sa bawat kanto tungkol sa mga anino. Anino sa bubong. Anino sa bintana. Anino sa likod ng pintuan na nawawala pag sisilipin mo. Ang mga kabataan, lalo na ang grupo ni Toto, Arnel, at Iking, ay pilit pinapawi ang takot sa pamamagitan ng panunuya. Baka multo ng baboy yan, sabay tawa ni Toto habang bitbit ang slingshot. Baka manok lang yan na nag-uulyanin, dagdag ni Arnel. Ngunit sa kabila ng kanilang biruan, may isang pangyayari na tuluyang gumising sa kanilang kamalayan. Yanes pagkawala na Lito isang umaga, kumalat ang balita na nawawala si Lito, ang bunsong kapatid ni Arnel. Huling nakita si Lito habang naglalaro sa likod ng kanilang bahay sa may kakahuyan. Ayon sa ina ni Arnel, iniwan lang daw niya sandali si Lito upang kunin ang labada at pagbalik niya wala na ito. Walang kaluskos. Walang iyak. Wala ring bakas ng paghila o struggle. Parang lumusaw sa hangin. Isang putol na tsinelas ang naiwan sa tabi ng puno ng santol. Tumakbo agad si Arnel sa bahay ni Lola Udaya. Nanginginig ang boses habang nagsusumamo. Lola, tulungan niyo po kami. Ang kapatid ko kinuha nila. Sa halip na magpanik, tahimik na pumikit si Lola Udaya. Kinuha niya ang isang kahoy na mangkok at pinuno ng tubig. Inilubog ang isang piraso ng itim na ugat ng kahoy at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Biglang naglitawan ang mga aninong hugis-tao sa ibabaw ng tubig. 1, 2, 5, 7, lahat sila nakapalibot kay Lito, na parang natutulog. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nakabitin sa itaas, wala sa lupa, at walang sinag ng liwanag. Nilulubog na nila siya sa pagitan ng mundo ng tao at nilalang, mahinang bulong ni Lola. Iyan ni Eli Anino sa bawat sulok ng ulayaw, nagsimulang makakita ng mga anino ang mga tao. Anino ng hindi pangkaraniwan, mahahaba, wala sa hulma ng katawan ng tao, minsan may buntot o sungay, minsan may pakpak. Sa bahay ni Mang Cardo, nakitang lumulutang ang aninong parang nakabitin sa kisame. Sa silid-aralan ng eskwelahan, may aninong dumaan sa blackboard habang walang tao. Sa sapa, may aninong lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang mga ito ay tinatawag ni Lola Udaya na mga tagabantay, mga tauhan ng lahi ng aswang na siyang unang pumapaligid sa mga biktima para humina ang loob, para pasukin ang panaginip, at tuluyang agawin ang kaluluwa. Hindi sila basta anino. Buhay sila. Gawa sila sa usok at kasamaan. At kapag tinamaan ka ng kanilang tingin sa dilim, hihilahin ka nila sa kabila, paliwanag ni Lola kay Ili. Panaginip ni Ili kinagabihan, si Ili ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Nasa isang madamong parang siya, madilim ang langit, at naroon si Lito, nakatayo at nakangiti. Halika na, Kuya Ili, maganda dito, anang bata. Nang lalapitan na niya, biglang lumitaw ang 5 anino sa likod ng bata, hawak ang magkabilang balikat nito. Ngunit hindi umiiyak si Lito. Bagkus, may itim na likido ang lumalabas sa kanyang mga mata. Napabalikwa si Ili sa pagkagising, hinal na hinal, basang-basa ng pawis. Pagbaba niya, nadatnan niya si Lola Udaya sa altar, umiiyak. Lola, panaginip po ba yun o totoo? Minsan, anak, ang panaginip ay daan ng kaluluwa. At kung nakita mo si Lito, baka hindi pa huli ang lahat. Iyan ay pagsubok ng kabataan dahil sa pagkawala ni Lito at sa tuluyang paglakas ng mga anino, nabuo sa isipan ni Arnel, Toto, at Iking ang isang plano. Kahit natakot sila, ayaw nilang umupo na lamang habang ang mga nilalang ay unti-unting kumakain sa baryo nila. Lumapit sila kay Lola Udaya upang humingi ng tulong. Ibinigay sa kanila ni Lola ang 3 anting-anting, anting ng paningin, para makita ang tunay na anyo ng mga anino. Anting ng hangin upang di sila matagpuan ng mga tagabantay agad. Anting ng liwanag upang magliwanag ang daan kung sila'y mapalibutan ng dilim. At tandaan nyo, mga apo, wika ni Lola Udaya, huwag niyong tignan sa mata ang anino. Kapag tiningnan nyo sila, yayakapin kayo ng gabi. Iyan ay huling babala bago sila lumisan patungong kakahuyan, muling sinabi ni Lola, sa silangan, sa pagitan ng 3 puno ng akasya, may daan papasok sa di pangkaraniwang mundo.
Doon niyo matatagpuan ang daan tungo sa anino. At doon kayo husgahan. At habang papalapit ang gabi, kasabay ng paglapit ng kadiliman sa Barangay Ulayaw, unti-unti na ring nilalamon ng anino ang katotohanan. Sa bawat hakbang, nagiging malinaw, hindi ito basta kwento ng aswang. Ito ay kwento ng lahi. At ang giyera ay kakasimula pa lang. Sa gitna ng kaguluhan, habang dumarami ang nawawala at palakas ng palakas ang mga aninong umaaligid sa Barangay Ulayaw, napagtanto ni Lola Udaya na hindi na sapat ang kanyang kakayahan. Matagal na rin siyang hindi nagbukas ng sagradong orasyon para sa panawagan ng mga babaylan, isang matandang ritual na kayang umabot sa malalayong kamalayan at tumawag sa mga tagapagmana ng sinaunang kaalaman. Iyan pagsisimula ng panawagan isang madaling araw, habang tahimik pa ang buong baryo, pumasok si Lola Udaya sa pinakalumang bahagi ng kanyang bahay, isang lihim na silid na tanging siya lamang ang nakakapasok. Doon, nakatago ang aklat ng Sigbinan, isang makalumang manuskrito na isinulat pa noong panahon ng Kastila. Binuksan niya ito sa pahinang may tatak ng pulang dahon, at dahan-dahang binasa ang nilalaman, sa sinapupunan ng lupa, sa bulong ng hangin, sa init ng apoy, at sa dasal ng tubig, kami nananawagan. Mga babaylan ng liwanag, kayo naway dumungaw sa anino ng panahon. Balikan niyo ang mga sinumpa. Balikan niyo ang lahi ng dilim. Pagkatapos ng panalangin, sinunog ni Lola ang isang piraso ng balat ng balete, habang sumisigaw sa hangin, mga babaylan ng panay, dinggin niyo ang panawagan ng Ulayaw. Iyan tugon sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang gumalaw ang kapaligiran. May mga ilog na tila huminto ang agos. Ang mga puno na nahimik. Ang mga ibon nagsipagliparan palayo. At sa silangan ng baryo, sa kalsadang halos hindi na tinatahak ng tao, dumating ang unang babaylan. Ang kanyang pangalan ay Babaylan Mila, tagapag-ingat ng tubig at ng mga nilalang sa ilalim nito. Nakasuot siya ng kulay bughaw na saya na may borda ng alon, at may bitbit na sisidlang luwad na may lamang malamig na hamog. Ulayaw bumangon na pala ang lahi, anya, habang hawak ang pamaypay na yari sa dahon ng nyog. Sumunod naman ang ikalawa, Babaylan Kadi, ang tagapangalaga ng apoy. Lumabas siya mula sa kabubatan, may mata na pulang-pula, at may bitbit na lumulutang na bulawan. Ang kanyang damit ay gawa sa pinatigas na abo ng bulkan, at bawat hakbang niya ay may bahagyang alab. Ilang siglo na akong tahimik. Ngunit naramdaman ko ang galit ng lupa, mahinang wika niya. Ang ikatlo ay si Babaylan Itom, ang pinakahiwagang babaylan. Tagasagupa ng dilim. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang buhok ay mahaba at puti, at ang kanyang mga mata ay walang puti, itim sa itim. Lumabas siya mula sa anino ng bundok, tila hindi dumaan sa landas ng tao. Hindi ko inaakalang muling tatawagin ang aking pangalan, malamig niyang tinig. Iyan pagtitipon sa silong ng lumang bahay ni Lola Udaya, nagtipon ang 4 na babaylan. Ikinuwento ni Lola ang lahat, mula sa pagkawala ni Lito, hanggang sa panaginip ni Ili, at ang mga aninong umaaligid sa buong baryo. Tama ang kutob mo, ani Babaylan Mila. Hindi lang sila basta aswang. Ito ay lahi na may ugat. At ang ugat ay muling nabuhay. Si Sinda, dagdag ni Babaylan Kadi. Ang matandang reyna ng kadiliman. Kung siya ay babangon, kailangan nating putulin ang sinapupunan ng kanyang kapangyarihan. Sumabat si Babaylan Itom, ngunit hindi sapat ang ating lakas. Kailangan natin ng sakripisyo ng liwanag sa gitna ng dilim. At ang liwanag ay dapat manggaling sa isa sa kanila. Dennis piniling tagapagtunay habang nag-uusap ang mga babaylan. Tahimik si Ili sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanilang kilos. Nang biglang lumapit si Babaylan Itom sa kanya at hinawakan ang kanyang noo. Napapikit si Ili. Muling bumalik sa kanyang isip ang panaginip kay Lito. Ngunit ngayon mas malinaw. Mas malalim. At mas madilim. Pagdilat niya, narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan, ikaw ang magiging tulay. Nagulat si Ili. Ako po? Hindi ako marunong sa dasal, hindi ko po alam ang mga orasyon, ngunit ikaw ang may puso. At ikaw ang nakakakita sa pagitan ng mundo ng tao at ng nilalang. Hindi namin kailangan ng makapangyarihan, ang kailangan namin ay totoo. Napayuko si Ili. Sa isip niya ay takot, pero sa puso niya ay isang init na hindi niya maipaliwanag. Parang may tinatawag sa kanya, isang tawag na hindi niya kayang tanggihan. Iyan handaan para sa ritual kinagabihan, nagsimula ang paghahanda. Sa gitna ng baryo, muling binuhay ang sagradong bilog ng mga babaylan.
Pinagtabas ng damo ang kabataan, pinatigil ang lahat ng tunog sa paligid, at ipinagbawal ang kahit anong ilaw na gawa ng kuryente. Ang liwanag lamang ng buwan at apoy mula sa sagradong bato ang nagsilbing ilaw ng gabi. Dito magsisimula ang ritual ng pagbangon, isang panawagan sa mga espiritong gabay ng mga babaylan upang gabayan si Ili, ang bagong tagapagtulay, papunta sa daan kung saan naroroon ang kaluluwa ni Lito at ang puso ng lahi ng aswang. Ngunit bago matapos ang gabing iyon, isang malakas na alingawngaw ng sigaw ang narinig mula sa kakahuyan. Isang sigaw ng babaeng tila hindi tao. Parang halakhak. Parang iyak. Parang galit. Dumating na siya, bulong ni Babaylan Itom. Si Alingga ang tagapagmana ni Sinda. At sa unang pagkakataon, nagpakita siya. Sa gitna ng usok, sa pagitan ng mga puno, isang babae, puting-puti ang mata, pulang-pula ang labi, at sa likod niya ay may mga nilalang na wala sa natural na anyo. Ang giyera ay hindi na darating. Narito na ito. Ang buong barangay Ulayaw ay nagmistulang isang malawak na altar matapos ang ritual ng mga babaylan. Mula sa mga pintuan ng bahay hanggang sa gitna ng kalsada, may mga palaspas, durog na asin, at langis na inilatag sa bawat sulok. Ang mga tao'y tahimik, tanging dasal at usok ng insenso ang nanginibabaw. Ngunit sa gitna ng paghahanda, may isang pusong hindi kayang tiisin ang takot. Isang kabataang nilamon ng sariling kahinaan, si Toto. Iyan ay kahinaan na Toto matagal nang malapit si Toto kay Ili, Arnel, at Eking. Palabiro, matapang sa panlabas, ngunit may itinatagong takot sa loob. Simula nang mawala si Lito at lumabas ang mga anino, si Toto ang pinaka-naninibago. Sa tuwing may naririnig na kaluskos sa labas, ay agad siyang nagtatago. Sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Alingga, ay para siyang nawawala ng lakas. Hanggang isang gabi, habang patulog na sana siya, biglang lumamig ang paligid. Pumasok sa kanyang bintana ang usok, itim, malamig, at may kasamang bulong. Toto, nang lumingon siya, may nakatayo sa sulok ng kanyang silid. Isang babae, puting-puti ang balat, pula ang mata, at may buhok na abot hanggang sahig. Sa kanyang leeg ay may kwintas na yari sa ngipin ng tao. Si Alingga. Alam kong takot ka, bulong nito. Alam kong hindi mo kayang panindigan ang laban nila. Pero may pagpipilian ka, Danry. Pag-alok lumapit si Alingga kay Toto at dahan-dahang inilapat ang palad sa kanyang noo. Sa isang iglap, nakita ni Toto ang lahat ng gusto niyang makamit, kayamanan, lakas, kapangyarihan. Isang baryong tahimik habang siya'y pinupuri. Isang mundong walang takot dahil siya na ang may kontrol. Hindi mo na kailangang matakot. Toto. Hindi mo kailangang magdusa. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang hindi nila kayang tapatan. Paano? Mahina niyang tanong. Isang utos lang, tugon ni Alingga. Sirain mo ang ritual. Buksan mo ang daan. Hayaang pumasok ang kadiliman. Iyan pagpasok sa ritualan kinabukasan, muling nagtungo ang mga babaylan sa gitna ng barangay Ulayaw upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasara ng daang espiritual. Si Ili ay patuloy na sinasanay ni Babaylan Mila sa pagbasa ng mga sinaunang dasal, habang si Babaylan Itom ay nagbabantay sa paligid gamit ang kanyang mata ng gabi. Ngunit walang nakapansin sa lihim na hawak ni Toto, isang balat na ginamit ni Alingga, na kung ibabaon sa gitna ng altar, ay kayang gawing butas ang sagradong bilog. Habang abala ang lahat sa dasal, dahan-dahang lumapit si Toto sa sentro. Tangan niya sa bulsa ang balat, basa pa ng itim na dugo. Para sa kapayapaan ko, mahinang bulong niya. Ngunit bago niya maibaon sa lupa ang balat, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. Huwag! Si Arnel, na kanina pa pala nagmamasid sa kanya, ay mabilis na lumundag at pinigilan siya. Nagkagulo sa gitna ng altar. Ang dasal ay natigil. Ang liwanag mula sa apoy ay biglang nanghina. Iyan paglabas ng kadiliman sa pagkabitin ng ritual, biglang lumindol. Ang lupa ay bumuka, at mula roon ay may lumabas na puting usok. Umalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman. Sa gitna ng usok, narinig ang halakhak ni Alingga. Salamat, bata. Isa ka ng atin. Sumulpot siya mula sa anino, kasama ang kanyang mga alagad. Mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may mga pakpak ng paniki, mga kuko ng buwaya, at mga mata ng uwak. Ngayon, ang Ulayaw ay magiging sagradong lupa naming muli, sigaw ni Alingga. Yan paglilitis like taksil dinala ng mga babaylan si Toto sa gilid ng altar. Galit ang mga tao, nanginginig si Arnel at tahimik si Ili.
Bakit mo to ginawa? Tanong ni Arnel habang luhaang nakatitig sa dating kaibigan. Takot ako. Ayoko nang mabuhay sa gabi na di makatulog. Gusto ko lang ng kapayapaan kahit kapalit pa nito ang lahat, sagot ni Toto habang umiiyak. Tumalikod si Babaylan Itom. Ang isang taong pinili ang kadiliman ay kailanmay hindi na mababalik sa liwanag. Ngunit maaari pa siyang magbayad. Iyan ay pagtubos isinagawa ng mga babaylan ang kipagsunog ng talinghaga, isang ritual na ginagawa lamang sa mga taong nagtaksil sa liwanag. Sa gitna ng sigawan ng mga anino sa paligid, ibinalot si Toto sa alon ng usok ng sagradong tambul. Siya ay hindi sinunog ng apoy, kundi ng liwanag, tinunaw ang koneksyon niya sa kadiliman. Sumigaw siya sa sakit. Bawat kirot ay parang tinitibag ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa huli, nawala ang itim sa kanyang mga mata. Bumalik ang kanyang sarili. Patawad, bulong niya bago mawalan ng malay. Yanhi muling pagbuo sa gabing iyon, muling binuo ang sagradong bilog. Sa kabila ng naging pagkakamali ni Toto, nabuhay ang pagkakaisa ng mga tao. Mas naging mahigpit ang pagbabantay, at higit pa roon, mas tumindi ang panata ni Ili. Hindi na siya takot. Dahil alam niya, ang mga babaylan ay nasa tabi niya. At habang papalapit ang gabing bababa ang itim na buwan, may bagong plano si Alinga. Isang alay. Isang pagsasanib. Isang giyera na wala ng atrasan. Narito na ang part 6, ang gabi ng itim na buwan, isinulat sa Tagalog at may humigit kumulang 1,000 salita, bilang pagpapatuloy ng kwento, lahi ng aswang pinataob ng Babaylang Tubong Iloilo, kwentong aswang, true story. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Barangay Ulayaw. Ang simoy ng hangin ay malamig ngunit may kasamang amoy na hindi maipaliwanag, parang dugo na hinaluan ng nasusunog na dahon. Ang mga aso'y hindi na tumatahol. Ang mga ibon tahimik na rin. Lahat ay tila nakikiramdam. Dumating na ang tinatawag ng mga matatanda bilang gabi ng itim na buwan, ang tanging gabi sa loob ng 1 siglo kung kailan ang buwan ay tuluyang mawawala sa langit at ang kadiliman ay magiging ganap. Iyanhi babalad ni Babaylan Itom kinahapunan bago dumilim, tinipon ni Babaylan Itom ang buong barangay. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit malalim at mabigat na parang may kasamang kulog. Ang gabi na yon ay hindi basta gabi. Sa oras ng itim na buwan, ang pagitan ng mundo natin at mundo ng mga nilalang ay numinipis. Kahit sino sa inyo, kahit anong nilalang, maaaring pasukin, maangkin, o mawasak kung hindi kayo mag-ingat. Nagbigay sila ng mga panuto, walang lalabas ng bahay mula sa hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Ang bawat bahay ay kailangang may sinding apoy, kandila o sulo. Ipatong sa pintuan ang dahon ng dapdap at durog na asin. At ang pinakamahalaga, huwag tumingin sa dilim. Iyan handa ng babaylan sa gitna ng barangay, naghanda ang mga babaylan ng isang malaking bilog ng proteksyon. Sa loob nito ay inilagay si Ili, si Toto ng ayoy humihingi ng pagtubos, at si Arnel na pumilit na sumama upang bantayan ang kaibigan. Ipinatong sa paligid ng bilog ang 4 na simbolo ng sinaunang elemento, bato, lakas ng lupa tubig, linis ng katawan abo, alaala ng apoy hangin, diwa ng langit. Ang bilog na ito ay magbubukas ng daan para sa huling panaginip. Dito natin malalaman kung nasaan si Lito at kung paano natin puputulin ang lahi ni Alinga, paliwanag ni Babaylan Mila. Iyan isimula ng pananalakay eksaktong 12:00 ng hating gabi. Nagsimulang umusok ang lupa sa paligid ng Ulayaw. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang ni Alinga, mula sa bubong, mula sa sapa, mula sa mga aninong bumalot sa pader ng mga bahay. May lumilipad na wala namang pakpak. May gumagapang na kalahating tao, kalahating uwak. May nagsisisigaw sa kadiliman, tinatawag ang pangalan ng mga bata. Ili. Ili halika na kasama namin si Lito, sa gitna ng bilog ng proteksyon, napapikit si Ili at nagsimula ang panaginip. Loob ng panaginip si Ili ay muling dinala sa parang ng dilim, ngunit ngayon, hindi na ito katahimikan kundi kaguluhan. Sa harap niya ay naroon si Lito, nakatali, umiiyak, at unti-unti nang nilalamon ng itim na usok. Kuya, tulungan mo ako. Sa likod ni Lito ay naroon si Alinga, ngayon ay may malalaking sungay at mata na parang walang katapusan ang itim. Pumili ka, Ili. Iligtas mo siya, pero ang kapalit ay ikaw. O hayaan mong mamatay siya para mabuhay ka. Nanginginig si Ili. Umiiyak siya. Pero sa huli, nilapitan niya si Lito, niyakap ito, at sumigaw, ako na lang. Ako na lang ang kunin mo.
Ngunit bago pa tuluyang malamon ang kanyang katawan ng anino, biglang lumiwanag ang paligid. Isang tinig mula sa labas ng panaginip ang umalingaw-ngaw, sa ngalan ng dugo ng unang babaylan, pinapatawan ka ng kapangyarihang pananggalang. Ienes pagbangon ng lakas sa tunay na mundo, si Babaylan Itom ay nagbasa ng huling orasyon, ang dasal ng apoy at kaluluwa. Mula sa kanyang palad, lumabas ang liwanag na kulay pula at puti, na direktang tumama sa bilog kung nasaan si Ili. Biglang umangat ang katawan ni Ili sa ere, at sa kanyang noo ay lumitaw ang hugis araw na simbolo, palatandaan ng pagiging tunay na tagapagtulay. Sa loob ng panaginip, ang mga anino ay nagsimulang masunog. Si Alingga ay napasigaw sa sakit. Hindi to maaari. Bata ka lang. Wala kang alam. Ngunit mula sa katawan ni Ili ay lumabas ang puting liwanag, sumabog ito sa lahat ng direksyon at winasak ang buong lugar ng panaginip. Nahulog si Lito sa kanyang bisig. At sabay silang bumalik sa katawan nila sa mundo ng mga tao. Ienes pagbalik na Lito sa gulat ng lahat, bumangon si Lito mula sa gitna ng bilog, umiiyak, humahagulgol. Nakita ko siya, Kuya Ili. Akala ko kukunin na ako, nagyakap silang dalawa habang umiiyak ang buong barangay sa tuwa. Narito na ang part 7, ang huling paglalaban, isinulat sa Tagalog at may humigit kumulang 1,000 salita, pagpapatuloy ng kwento, lahi ng aswang pinataob ng Babaylang Tubong Iloilo, kwentong aswang, true story. Ang buong barangay Ulayaw ay nabalot sa dilim na parang yakap ng usok mula sa mismong impyerno. Sa silangan, sa harap ng durog na punong balete, naroon si Alingga, hindi na sa anyong tao kundi ganap na halimaw ng lahi ng aswang. Ang kanyang katawan ay nilulumot, may pakpak ng paniki, at 6 ang kanyang mata na tila galit sa mismong mundo. Sa kanyang paligid ay nakapalibot ang kanyang mga alagad, mga nilalang na pinagsama-sama ang anyo ng hayop, tao, at multo. Humakbang siya patungo sa gitna ng baryo. Sa bawat yapak, nalalanta ang mga halaman. Sa bawat hina niya, pumapatay ang hangin. Iyan paghaharap sa kabilang dulo ng baryo, naroon si Ili, hawak ang anting-anting na iniwan ng kanyang ama, isang maliit na kahoy na krus na may ukit ng araw sa gitna. Sa tabi niya si Lito, si Toto, at si Arnel, lahat ay may daladalang sulo na gawa sa langis ng dapdap. Habang papalapit si Alingga, lumitaw rin ang 3 babaylan, Babaylan Mila, dala ang tubig ng buhay. Babaylan Kadi, bitbit ang apoy ng sinaunang bulkan. Babaylan Itom, naglalakad ng walang tunog, dala ang anino ng orasyon. Ngayon na ang wakas ng lahi mong madilim, Alingga, sigaw ni Babaylan Kadi. Ngunit mumisi si Alingga. Ang lahing tinapon niyong babaylan noon ay bumalik na. At sa gabing ito ang gabi ng itim na buwan kayo ang mawawala. Iyan simula ng digmaan sa isang iglap, sumugod ang mga alagad ni Alingga. Tumalon mula sa bubong, lumusot sa lupa, lumipad sa ere. Ang mga tagapagtanggol ng Ulayaw ay sumalubong, gamit ang sinaunang armas na binasbasa ng babaylan, at mga orasyong inilapat sa tubig, apoy, at dahon. Nagpatuloy ang labanan, si Babaylan Mila ay lumilikha ng tubig na sumasabog tuwing tatamaan ang halimaw. Si Babaylan Kadi ay lumulunok ng abo at ibinubuga bilang apoy na parang bulkan. Si Babaylan Itom ay gumuguhit ng bilog sa lupa at sinasalo sa loob ang mga nilalang ng dilim upang hindi makalabas. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi pa rin natitinag si Alingga. Iyan hilakas na yele, habang ang mga babaylan ay abala sa pakikipaglaban, si Ili ay sinimulang maramdaman ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang anting-anting na iniwan ng kanyang ama ay biglang umiilaw. Muling bumalik sa kanyang isip ang panaginip kung saan hinawakan niya si Lito sa gitna ng kadiliman. Hindi lang orasyon ang kailangan, bulong ng kanyang alaala, kundi pananampalataya. Tumayo si Ili sa gitna ng kaguluhan. Hawak ang krus, sumigaw siya sa lahat, Ulayaw. Tumayo tayo bilang isang lahi. Sa ngalan ng ating mga ninuno, sa alaala ng ating mga nawawala, sa pangalan ng ating kabutihan, lumaban tayo. Isa-isang sumunod ang mga tao. Ang mga matatanday humawak ng asin. Ang mga bata ay humawak ng sulo. Ang mga inay nagdasal ng sabay-sabay. At sa gitna ng baryo, sumabog ang liwanag. Iyan pagkalantad na Alingga sa liwanag na yon, napilitan si Alingga na umatras. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang kanyang tunay na anyo, isang nilalang na sinumpa ng kanyang sariling ina. May marka sa kanyang likod, itinakwil. Nanghina siya, at bago siya makapagtago, lumapit si Ili at inilagay ang anting-anting sa lupa,
kasabay ng huling orasyon ni Babaylan Itom, sa ngalan ng araw at buwan, ng tubig at apoy, ng langit at lupa, ikaw na lahing itinakwil. Ibalik sa dilim na iyong pinanggalingan. Yan ang huling sigaw, sumigaw si Alingga. Isang sigaw na tila pinagsamang boses ng lahat ng kanyang mga ninuno. Ngunit sa bawat segundo, mas lumiliit ang kanyang katawan, mas nalulusaw ang kanyang anyo. Hanggang sa isa na lang siyang usok. At ang usok ay sumingaw sa lupa. Tahimik. Walang halakhak. Walang sigaw. Wala na siya. Iyan ay katahimikan pagkatapos ng laban. Ang mga tao ng Ulayaw ay nagyakapan. Si Ili ay niyakap ni Lito, habang ang mga babaylan ay tahimik na nagdasal sa ilalim ng bituin. Ang gabi ng itim na buwan ay tapos na, bulong ni Babaylan Mila. Ngunit habang may taksil, habang may takot, kailangang manatiling gising ang liwanag, dagdag ni Babaylan Kadi. Iyanhi bantay ay bagong araw. Sa pagsikat ng araw, si Ili ay tinawag sa gitna ng baryo. Nandoon ang mga babaylan, bitbit ang isang kwintas na may bato mula sa bundok ng himagtikan. Ili, wika ni Babaylan Itom, ikaw na ngayon ang bagong bantay ng liwanag. Sa iyong dugo ay dumadaloy ang tapang, sa puso mo ang habag, at sa kaluluwa mo ang ugnayan sa dalawang mundo. Isinabit nila ang kwintas sa kanyang leg. Ngayon, isa ka ng tagapagtulay. Ngunit sa kalayuan, sa kabilang bundok, isang bulong ang narinig sa hangin, hindi natatapos ang kadiliman. Natutulog lang ito,